Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI, TV Fusion, and Tagalog Stories. Ngayong gabi ay may inihanda na naman akong isang kwento ng kilabot, lagim, at kababalaghan. Isang istoryang matagal nang ipinapasapasa sa isang liblib na sityo sa Pilipinas. Kung mahina ang loob mo, baka hindi mo kayanin ang bawat katok, kaluskos at halakhak na maririnig mo mamaya. Kaya siguraduhin mong nakalak ang pinto, patay ang ilaw at tahimik ang paligid. Dahil sisimulan na natin ang kwento. Ito ang bubong sa gabi. Humanda na kayo, mga ka-amazing. Ang sityo ng San Martin ay isang maliit at masukal na pamayanan sa paanan ng bundok sa probinsya ng Quezon. Walang signal, bihira ang kuryente at tanging lampara at gasera ang ilaw sa gabi. Pero ang pinakatanyag sa lugar ay hindi ang katahimikan nito, kundi ang kakaibang ingay na naririnig sa mga bubungan tuwing kabilugan ng buwan. Ay, naririnig mo na ba yon, Celia? Tanong ni Aling Minda habang inaabot ang rosaryo sa mesita. Tumango si Celia, ang buntis na manugang ni Aling Minda, habang nanginginig sa kaba. 8 na ang buwan ng kanyang dinadala at bawat gabi ng kabilugan, palapit ng palapit ang kaluskos at yabag sa bubungan ng kanilang bahay na pawid. Walang ibang buntis dito kundi ikaw. Ipagdasal natin na di ka maamoy nun, sabi ni Aling Minda sabay hawak sa tiyan ni Celia. Ang asawa ni Celia, si Ramon, ay dating sundalo. Buo ang loob at matapang. Pero ngayong gabi, ramdam niya ang malamig na pawis sa batok habang hawak ang kanyang itak. Sa labas ng bahay, nagbabantay siya, lihim na minumura ang takot. Kapag bumaba ka, hayop ka, papatayin kita, aniya habang nakapwesto sa tabi ng hagdang kawayan. Mula sa ibang dulo ng sityo, sa bahay ni Mang Luis, isang matandang ermitanyo na kilalang maraming alam sa kababalaghan, ay biglang nagliwanag ang kanyang bahay mula sa sinindihang sulo. Hindi sapat ang dasal kung ang kalaban ay hindi na tao. Bulong ni Mang Luis habang kinakalabit ang kanyang lumang arbalest na may panat bawang. Nagtipon-tipon ang mga lalaking taga-sityo. Kasama ni Ramon ang matalik niyang kaibigan na si Pilo, si Tonyo na may hawak na antigong baril, at si Kalbo, ang tahimik ngunit maasahang basurero ng lugar na may dalang itak na may balat ng ahas sa hawakan. Nang sumapit ang hating gabi, nagsimula na ang kaluskos. Mula sa bubong ni Ramon, marahang tumapik ang kung anumang nilalang na may matatalim na kuko. Halos tunogyero ang bawat tapik, pero ang bubong nila ay pawid. Ibig sabihin, mabigat ito. Lumalapit na. Bulong ni Pilo, umakyat ng bahagya ang anino sa bubong. Itim na parang uling, may mahabang buhok at nangangatog na mga galamay. Bigla, isang halakhak ang bumulwak mula sa taas. Matalas, tila sabik. Hihihihihi! Napatingala si Ramon. Put! Isang bagay ang bumagsak mula sa bubong. Isang katawan na kalahati lamang. Walang balakang, walang paa, pero may mga pakpak na parang balat ng paniki. Ang mukha nito ay babae, ngunit ang bibig ay puno ng dugo at matutulis ng ngipin. Humahalakhak ito habang gumagapang papalapit kay Celia na ngayoy naninigas sa takot sa sahig. Hihi!
Ang bango. Sanggol na malapit na. Bulong ng nilalang habang lumalapit sa bukas na bintana. Huwag! Sigaw ni Ramon, sabay sibad ng itak. Pero sa isang iglap, nawala ang kalahating katawan. Parang usok itong naglaho at muling narinig sa bubong. Dumating si Mang Luis, may hawak na botelya ng langis na may dahon ng sambong at buntot ng pagi. Hindi yan basta aswang. Yan ang tinatawag na naglalakbay na hiwa. Kalahating katawan na humihiwalay tuwing kabilugan. Matanda na yan. Baka isa sa mga unang nilalang ng kagubatan sa silangan ng bundok. Paano to titigilan? Tanong ni Ramon habang niyayakap si Celia. Hindi mo pwedeng patayin hanggat hindi mo nahahanap ang iniwang kalahating katawan. Doon lang yan nagiging mortal. Kapag nasira ang katawan, mamamatay. Nagkatinginan ang mga lalaki. Idi, hanapin natin ang ibabang kalahati, sabi ni Kalbo. Ngunit sa dilim ng gabi, sa pagitan ng mga bahay at punong kahoy, may ibang matang nanonood. Hindi lang isa ang aswang. At sa susunod na kabilugan ng buwan, hindi lang si Celia ang buntis sa sityo. Matapos ang pangyayaring iyon, hindi na muling nakatulog ang buong sityo. Umaga na, pero tila gabi pa rin ang pakiramdam. Ang mga bata ay hindi pinapalabas at ang mga alagang hayop ay nagkakandara pa sa mga kulungan. Maging ang mga pusa at aso'y ayaw lumapit sa mga bubong ng kanilang mga bahay. Hindi tayo makapaghintay pa ng isa pang kabilugan. Ani Mang Luis habang pinapainom ng serbesa si Ramon. Kapag nanganak ang asawa mo at buhay pa ang nilalang, na yon kukunin niya ang sanggol. Hindi mangyayari yon, sagot ni Ramon. Kahit buong gubat pa ang kalabanin ko. Nagkasundong maghahanap sila ng iniwang katawan ng nilalang. Ayon kay Mang Luis, hindi lumalayo ang katawan sa bubong kung saan ito nagbabalik. Kailangan lang hanapin bago sumapit ang gabi. Binuo ni Ramon ang isang grupo. Sina Pilo, Tonyo, Kalbo at si Nardo. Ang pinakamatandang mambubukid sa sityo na minsang nakakita ng kaparehong nilalang noong dekada 70. Nasa gubat niyan sa silangan, wika ni Nardo. May isang kuweba roon na bawal pasukin. Sabi nila, taguan yon ng mga nilalang na hindi marunong mamatay. Sa tanghaling tapat, nagsimula ang kanilang paglalakad. Ang gubat ay may kasaysayang hindi sinasalita ng matatanda. Malalaki ang puno, mahahaba ang ugat, at ang hangin ay parang may mga matang sumusunod. Wala bang nararamdaman kayo? Tanong ni Kalbo habang patuloy sa paghawak ng kanyang itak. Tahimik ang lahat. Tanging langit-ngit ng tuyong dahon at huni ng isang uwak ang naririnig. Sa kalagitnaan ng gubat, napansin ni Tonyo ang kakaibang amoy, parang panis na karne. Dito to, bulong niya. Sa ilalim ng isang puno ng balete, may maliit na hukay, natatakpan ng tuyong dahon. Nang hukayin ni Ramon, bumulaga ang isang pares ng hita at balakang, balot ng tuyong balat at may marka ng uling sa pusod. Yan na nga, sigaw ni Nardo. Biglang lumamig ang hangin. May humiyaw mula sa malayo. Isang halakhak na pamilyar kay Ramon. Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. Alam na niya. Hinahanap na niya ang katawan niya. Sigaw ni Mang Luis na naiwan sa baryo at nakatanggap ng babala mula sa isang babaylan sa kabilang bundok. Pero bago pa nila maisunog ang katawan,
Dumilim ang paligid kahit tanghali pa. Napuno ng alikabok ang hangin. Mula sa mga dahon ng puno, may bumabang anino, itim, balingkinitan at may pakpak. Siya yan. Sigaw ni Pilo sabay saboy ng asin sa hangin. Tumili ang nilalang pero hindi umatras. Tumalon ito sa puno, pababa sa hukay, at halos ilang pulgada na lang mula sa katawan niya ang agwat. Ngunit mabilis si Ramon. Kumuha siya ng kutsilyo at sinaksakang kalahating katawan. Nagliyab ito sa apoy, parang papel na isinumpa. Ang nilalang sa itaas ng puno ay sumigaw sa galit. Pero nang mawala ang katawan, bumagsak ito sa lupa. Umiiyak, nangingisay at nanghihina. Agad lumapit si Tonyo at sinabuyan ng banal na tubig ang nilalang. Umusok ang balat nito, nagbitaw ng pangako ng paghihiganti at saka biglang naging abo. Wala nang natira kundi abo at masangsang na amoy. Pero sa baryo, sa bahay ng matandang si Aling Felisa, isa sa mga pinakamatandang babae sa sityo, biglang bumukas ang kanyang mata mula sa mahimbing na tulog. Patay na siya. Bulong niya. Ngunit hindi pa tapos. Muling bumalik sina Ramon at ang kanyang grupo. Akala nila'y ligtas na si Celia. Ngunit kinagabihan, habang natutulog si Celia, nakita niyang may batang nakatayo sa may paanan ng kanyang banig. "Nanay, tulungan mo ako!" Paglingon niya, wala na ito. Kinabukasan, dinala ni Ramon si Celia kay Aling Felisa upang magpahilot. Ngunit pagpasok pa lamang nila sa bahay, biglang tumulo ang dugo sa kisame. Hindi multo yan, ani Aling Felisa. Yan ay alaala ng mga batang hindi na iligtas noon. Ayon sa kanya, matagal nang may aswang sa San Martin at bawat buntis na nawawala noon ay hindi basta-basta kinain. Ang mga sanggol ay kinukuha upang gawing anak ng dilim. Nasa ilalim ng balete, may mga buto. Hindi niyo pa nakita ang lahat, sabi ni Felisa habang sinisindihan ang insenso. At ang aswang na yon ay isa lang sa 7. Natigilan si Ramon. 7, tumango si Aling Felisa. Oo, 7 silang magkakapatid. 7 nilalang na isinumpa ng kalikasan matapos nilang pagtangka ang agawin ang lihim ng buhay. Ang una ay patay na, pero ang 6 gising pa. At may isa sa kanila, ang pinuno, ay nasa loob ng sityo. Nakikisama, nakikikain, at nagpapanggap na tao. Nagkatinginan sina Ramon, Celia, at ang bagong dumating na si Mang Luis. May taong hindi dapat pagkatiwalaan, ani Luis. At kung sino man siya, alam na niyang hinahabol natin siya. At mula sa labas ng bahay, may isang pares ng mata ang nakasilip, nangingintab, pula at gutom. Kinabukasan, habang nag-uusap sina Ramon, Celia at Mang Luis, dumating ang kapitan ng sityo na si Kapisyong Arturo. Kasama niya ang mga tanod, 3 lalaki na tila bagot at galit na galit. Hindi, na ito biro, sabi ni Kapitan Arturo. May 3 baka na wala kagabi at may natagpo ang balat ng tao sa ilog, parang pinaghubaran. Ipinakita niya ang isang bayong na puno ng tuyong balat, parang balat ng tambakol. Amoy panis, nilalanggam. Hindi lang ito basta aswang. Dagdag niya, may mas malalim na koneksyon ito sa sityo. Pinatawag ni Kapons Arturo ang lahat ng residente sa lumang kapilya. Isang pulong ang naganap, ngunit ang tensyon ay matindi. Ang iba'y gustong lumikas, ang ilan na may
handang lumaban. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang tumayo sa gitna ng altar. Siya si Lola Ilang, isa sa pinakamatandang babae sa sitio. Tahimik siya noon, pero ngayon ay bigla siyang nagsalita, tila tinatawag ng espiritu. Ang anino ay galing sa ilalim, sa kuweba ng mga pusong itinapon, dugo ang susi, ang mga panaginip ninyo. Ay totoo na bigla ang lahat, walang makaintindi. Anong ibig mong sabihin, Lola Ilang? Tanong ni Kalbo. Yung nakikita ni Celia sa panaginip, yung batang nananawagan, siya ang una. Isa sa mga nawala, 40 taon na ang nakalipas. Namatay siyang hinahanap ang kanyang ina. Pero ang kaluluwa niya hindi makaalis. Nananatili siya rito para magbabala na ang pinuno ng mga nilalang ay hindi dumarating. Nandito na. Nagkatinginan ng mga tao. Baka may kasamang nilalang dito sa loob ng sitio. Bulong ni Tonyo. Isa sa atin, kaibigan natin, pamilya natin. Mula sa dulo ng kapilya, si Aling Perla, ang tindera ng kape at pandesal, ay lumapit kay Ramon. May isang taong ayaw kong pinapapasok sa bahay ko. May amoy siyang kakaiba, parang luma, parang nahaluan ng patay. Siya ba ang pinaghihinalaan mo? Tanong ni Ramon. Tumango si Aling Perla. Si Nardo. Nagtaka ang lahat. Si Nardo, ang mambubukid? Siya pa nga ang tumulong sa amin kahapon, sabi ni Pilo. Ngunit nang hanapin si Nardo, hindi na siya matagpuan. Ang kanyang kubo ay sira na nagkalat ang balat ng kambing sa loob at ang mga pader ay may sulat, dugo ang ginamit. Hindi niyo ako makikita dahil nasa inyo na ako. Mula noon, mas naging maingat ang buong sityo. Si Ramon ay hindi na halos natutulog sa kakabantay kay Celia. Si Mang Luis ay araw-araw nagsusunog ng mga dahon ng lagundi at alagaw sa paligid ng bahay. Isang gabi, muling lumitaw ang bata sa panaginip ni Celia. Nay, andyan na sila. Marami sila ngayon. Hindi lang ako ang nawala. Marami pa kami. Pagkagising ni Celia, basa ng dugo ang kanyang palad. Ngunit wala siyang sugat. Sa mesa, may isang lumang larawan, hindi kanila. 3 bata, isang babae at 2 lalaki. Ang isa sa mga bata, kamukha ng batang nasa panaginip. Hindi natin ito pagmamay-ari, sabi ni Celia. Hindi, sagot ni Ramon. Pero ito ang mga batang nawawala noon. Inimbestigahan nila ang litrato at dinala kay Aling Felisa. Mga batang anak ng mga babae sa sityo na nawala noong dekada 60. Sabi niya, ang mga sanggol na yon kinuha ng mga nilalang. At may posibilidad na ang mga katawan nila'y ginamit bilang sisidlan. Sisidlan? Tanong ni Ramon. Tumango si Felisa. Mga katawan na ginamit ng mga aswang upang makalapit sa tao. Tila normal, pero sa loob may naninirahang nilalang. At kapag sumapit ang kabilugan, nagpapalit ng anyo. Kinabukasan ay may kasalang gaganapin sa kapilya. Kasal ng 2 taga-sityo na sina Jomar at Grace. Ngunit si Mang Luis ay humarang sa seremonya. Hindi maaaring magpatuloy ito, sigaw niya. Bakit? Tanong ni Kapsters Arturo. Wala naman silang kinalaman sa nangyayari. Lumapit si Luis at pinuksan ang album ng mga lumang litrato. Pinakita niya ang mukha ni Grace. Si Grace ay kamukhang-kamukha ng batang babae sa larawan ni Celia. Ngunit hindi tumatanda.
Mag-24 na raw ito ngayon. Pero ang mukha ay nanatiling parang 16. Hindi ito kasal ng tao. Ito ay ritual, sigaw ni Felisa. At kapag itinuloy ito ngayong kabilugan ng buwan, magbubukas ang pintuan sa ilalim ng lupa. Dumating ang gabi ng kasal, ngunit ang buwan, imbes na maliwanag, ay itim. Para bang may tabing na ulap na hindi gumagalaw. Walang batis, walang hangin, at ang mga alitaptap ay biglang nawala. Sa gitna ng seremonya, habang sinasabi ng pari ang I do, tumigil ang orasan. Lahat ay nanahimik. Ang kandila ay sabay-sabay na namatay. Ang lupa ay bahagyang umuga. At sa harap mismo ng altar, pumuka ang lupa. Mula sa ilalim, isang halimaw na tila pinagsamang ahas, babae at ibon ang lumabas. Tila ina, tila birhen, ngunit ang mukha ay balat na walang mata. At sa likod niya, 6 na aninong kasunod. Ito ang ating reyna. Sabi ni Grace, na ngayoy wala ng mata. Ang ina ng dilim. Bumuka ang lupa. Ang nilalang na umahon mula sa ilalim ng altar ay tila isang ina. Babaeng may mukha ng bangkay. Buhok na abot tuhod na punong-puno ng itim na pulgas. At katawan na hindi mabigyang anyo ng normal na mata. Sa paligid niya, lumulutang ang 6 na. Nilalang ang 6 na kapatid ng unang aswang na napatay ni Ramon. At si Grace, wala na siya. Ang katawan niya'y ginamit lamang upang magpakatao ang nilalang. Kay tagal naming hinintay ang pagbukas ng pinto. Sabi ng babaeng halimaw, ang tinaguriang ina ng dilim. Ngayoy narito kami upang bawiin ang dapat sa amin. Sabay-sabay na tumili ang 6. Mula sa mga anino, may sumisirit na mga tila tentacle bumabalot sa paligid ng kapilya. Nagtago kami sa katawan ng inyong mga kaibigan, pamilya, mga mahal sa buhay. At ngayon, sisimulan na naming lunukin ang inyong liwanag. Mabilis ang naging kilos ng mga tao sa kapilya. Sina Ramon, Celia, Mang Luis, Pilo, Tonyo at Aling Felisa ay agad lumabas, habang ang ilan ay sumisigaw, humihiyaw at isa-isang kinakaladkad ng mga nilalang. Habang patakbo sila palabas ng kapilya, may isang malaking pagsabog mula sa ilalim. Tumilapon ang mga pader. Ang altar ay nagliyab at sa harapan ng nasusunog na simbahan, may nabuo na bilog sa lupa. Isang sigil na hugis mata, may 8 itim na tuldok. Yan ang tatak ng ina ng dilim, bulong ni Felisa. Kapag na-activate yan ng dugo ng sanggol, hindi na natin sila mapipigilan. Sanggol, biglang napatingin si Ramon kay Celia. Ang anak nila, si Santi, ay naiwan sa bahay. Mabilis ang takbo ni Ramon, halos hindi humihinga. Si Mang Luis at si Tonyo ay sumunod habang si Felisa, Pilo at Kalbo ay naiwan upang harangan ang mga nilalang na papalapit. Sa daan, nakikita nilang nagbabago ang paligid. Ang mga bahay ay tila nababalutan ng usok. Ang mga ilaw ay pumuputok at ang mga bubong ay unti-unting tumataas. Tila nilalaparan upang gawing pugad. Pagkarating sa bahay, sinira nila ang pinto. Doon, nakita nila si Aling Perla, nakapamewang sa tabi ng duyan ni Santi. Hindi ko siya pinabayaan, sabi niya, nanginginig. May kumakatok kanina, hindi ko pinagbuksan. Salamat Perla, sabi ni Ramon habang niyakap ang kanyang anak. Ngunit bago pa sila makalabas ng bahay, may narinig silang tunog mula sa bubong.
kilalang kilala na ni Ramon. Tap 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 tap. Hihihihihihi! Isa na namang aswang, sigaw ni Tonyo. Biglang bumagsak sa gitna ng bahay ang isang nilalang na tila daga at unggoy. May pakpak, ngunit ang ulo ay bata, tumili ito. Tumalon kay Ramon. Sa isang iglap, sinaksak ito ni Mang Luis gamit ang isang itak na inipon sa dasal ng mga matatanda. Nagliyab ito, ngunit ang labi ng nilalang ay may binitiwang huling salita. Pag natapos ang kabilugan, sila'y magpapalit ng balat at kayo'y hindi na makakakilala. Kinabukasan, tila normal na uli ang paligid. Wala ng aswang, wala ng anino. Ngunit ang mga tao ay nagbabago. Si Tonyo ay nagsimulang mangitim ang balat tuwing gabi. Si Kapitan Arturo ay hindi na lumalabas sa araw. At si Aling Felisa, kahit puno ng sigla, ay sinabing may panaginip siya kagabi. Kasama raw niya si Grace na nakangiti habang nilulunod siya sa ilog. Nagpatawag ng lihim na pagpupulong si Ramon, Felisa, Luis at Calvo. Doon nila pinag-usapan ang tunay na posibleng nangyayari. Ang 6 na nilalang ay hindi pa umaalis. Ang mga ito'y lumipat lamang sa mga katawan ng ibang tao. Alin sa mga kapitbahay natin ang totoo? Alin ang balat lang? Tanong ni Ramon. At kung nagsisimula ng magpalit ng katawan ang mga nilalang, sabi ni Felisa, ang susunod nilang hakbang ay bumuo ng simbahan ng kadiliman, isang lugar kung saan sila makakatawag ng higit pa. Isang linggo ang lumipas, tila normal na ang sityo. Pero isang umaga, lumapit kay Celia ang isang babaeng di niya kilala. Nakaputing duster, mahaba ang buhok at may peklat sa leeg. Nay, huwag mong hayaan ang anak mong hawakan ang pulang sanga sa likod ng bahay. Pag hinawakan niya yon, tuloy-tuloy na ang kadiliman. Paglingon ni Celia, wala na ang babae. Takot at pagkalito ang bumalot sa kanya. Sinabi niya ito kay Ramon at sabay silang nagpunta sa likod ng bahay. Doon, may nakita silang isang puno ng santan na may pulang sanga. Tanging isang sanga lamang, ang iba ang kulay. At sa ibaba nito, may nakabaon na maliit na kahon. Pinungkal ni Ramon ang lupa at hinugot ang kahon. Sa loob nito, isang laruan ng sanggol na yari sa buto at isang papel may sulat, ang iyong anak ay hindi sa inyo. Nang makita ni Ramon at Celia ang sulat sa loob ng kahon, ang iyong anak ay hindi sa inyo, parang natanggal ang hangin sa kanilang mga baga. Si Celia ay halos hindi makagalaw. Si Ramon naman ay pilit na pinapakalma ang sarili, pilit na iniisip na ito'y pananakot lamang. Hindi totoo to. Anak natin si Santi, dugo natin siya. Bulong ni Ramon habang niyayakap si Celia. Ngunit biglang napatingin si Celia sa anak. Si Santi, na nooy natutulog sa duyan, ay may markang hugis bituin sa batok. Isang simbolo na eksaktong katulad ng nakita nila sa altar nang lumitaw ang ina ng dilim. Ramon, hindi siya ipinanganak ng normal. Naalala mo ba kung paano mabilis lumaki ang tiyan ko? Wala pang 7 buwan, pero ang laki ko na, sabi ni Celia habang nanginginig. At yung panaginip ko noon, may tinig na nagsabing, sa iyo ko ilalagay ang binhi ng liwanag. Binhi ng liwanag? Dahil sa takot at pagkalito, dumayo sina Ramon, Celia, Mang Luis at Tonyo sa kabilang baryo upang humingi ng tulong sa isang albularyo
na kilalang namumuhay sa tabi ng ilog uwak, si Ka Simeon. Ayon sa mga kwento, siya'y dating pare na tumalikod sa simbahan matapos makakita ng multo sa mismong altar. Pagkarating nila sa bahay ni Ka Simeon, sasalubong sa kanila ang isang mabahong amoy ng nasusunog na halaman. May mga butot bungo ng hayop sa paligid ng kanyang kubo. Ngunit nang lumabas si Ka Simeon, tila hindi siya tao. Ang kanyang mga matay parang puti lang, wala ng itim. Dalawa ang anak ninyo, sambit ni Ka Simeon. Isang isinilang at isang isinalin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Celia. Ang batang hawak ninyo ay hindi anak ng demonyo, kundi sisidlan ng liwanag, isang nilalang ng sinaunang mundo na isinilang sa katawan ng tao upang labanan ang kadiliman. Pero babala, pag hindi ninyo siya naprotektahan, kakainin siya ng mismong nilalang na ina ninyong tinutugis. Napaupo si Ramon, paanong protektahan? Sa kanyang unang kaarawan, kailangan ninyong dalhin siya sa gitna ng 3 puno ng itim na kawayan sa loob ng gubat ng manggagamot. Doon lamang siya mabibinyagan ng tunay. Kung hindi, sa gabi ng kabilugan ng buwan, siya ay magiging isa sa kanila. Biglang lumindol. Ang bahay ni Ka Simeon ay nanginig. Mula sa ilalim ng kubo, may kumalabog. Ngayon pa lang, sinusundan na kayo ng mga mata ng anino. Sambit ni Ka Simeon, hindi lang kayo ang nakakaalam ng lihim ng bata. Pagbalik ng grupo sa sitio, naramdaman nilang may pagbabago sa paligid. Mas malamig ang hangin. Ang mga puno ay tila sumasayaw kahit walang hangin. At ang mga aso, wala ng tahol, kundi ungol lang isang gabi habang natutulog si Ramon na naginip siya. Nasa gitna siya ng kagubatan, hubad, hawak ang sanggol. Mula sa paligid may mga babaeng walang mukha at bawat isa ay umiiyak ng dugo. Sila'y palapit ng palapit, pabulong. Ibigay mo siya, ibigay mo siya, ibigay mo siya. Sa kanyang panaginip, tumakbo siya, hawak ang anak. Ngunit sa dulo ng gubat, may isang matandang lalaki. Hubot-hubad, may sungay, may balbas na apoy. Hawak nito ang krusipiho na nakabaliktad. Ibigay mo siya at palalayain kita sa bangungot mo. Nagising si Ramon na basang-basa ng pawis. Sa kanyang palad, may marka na katulad ng kay Santi. Sa kabilang bahagi ng sitio, habang ang lahat ay tulog, isang grupo ng mga pinaniniwalaang tagasunod ng ina ng dilim ay nagtitipon sa lumang balon ng mga Kastila. Doon sila ay nagsusunog ng mga dahon ng anino. At sa gitna ng ritual, lumitaw si Grace. Ngayon ay ganap ng nilalang. Hindi sapat na makuha ang sisidlan. Kailangan natin silang sirain bago nila matupad ang pagbinyag. Pumasok na tayo sa simbahan ng dilim. Pinag-uusapan nila ang pagbuo ng isang bagong kapilya. Isang lugar kung saan mabubuksan ang pintuan ng pinakailalim. At ang batong pundasyon nito dapat ay galing sa puso ng isang taong piniling mamuhay sa liwanag. Isang taong pinili ang liwanag, sabi ng isa, si Mang Luis. Sa isang bahagi ng gubat kung saan wala nang sumisilip na araw, nagsimula ng itayo ang simbahan ng dilim. Hindi ito gawa sa bato, kundi sa mga katawan ng hayop, ugat ng punong patay, at buto ng mga taong hindi matahimik. Ang pundasyon nito ay isang itim na krus na may sangang nakayuko pababa at sa gitna nito, isang hukay na puno ng itim na putik.
kung saan bumubulwak ang halimuyak ng nasusunog na laman. Si Grace, na ngayoy kilala na sa pangalang Kaltalea, ay nagsilbing saserdote ng lugar. Sa paligid niya, may mga batang, babae at lalaking tila hindi umiiyak kahit pinapaso, kahit hinihiwa ang balat ng mabagal. Ito ang ating handog upang bumukas ang mata ng dilim, aniya, habang isinawsaw ang kamay sa dugo ng inalay. Ngunit sa kabilang dako ng sityo, si Ramon, Mang Luis at Tonyo ay may nalaman mula kay Simeon, isang lumang aklat na itinatago ng mga unang misyonero sa lugar, Codex Ignis, ang kasulatan ng apoy. Nakatala sa loob nito ang paraan para isara ang pintuan ng dilim. Ngunit may malaking kapalit, isang buhay na malapit sa puso ng sisidlan. Kinagabihan, muling narinig ng buong sityo ang kakaibang huni ng mga aso. Hindi ito tahol, kundi parang pagtangis ng bata na umiiyak habang unti-unting namamatay. Uwa! Hihihi! Uwa! Nagsimula ng magparamdam ang mga nilalang. Ang bubong ng bahay ni Tonyo ay biglang gumuho. Mula roon, bumagsak ang isang nilalang na kalahating kalansay, kalahating tao. Nilapa nito ang alagang baboy at iniwan ang buntot na umiikot sa ere bago mawala sa usok. Sa bahay ni Ramon, Cecilia ay biglang sinapian habang karga ang anak. Ramon, hindi ko hawak ang sarili ko. Huwag mo akong... Biglang tumirik ang mata ni Celia at sa kanyang bibig ay lumabas ang boses na hindi kanya. Ang sisidlan ay sa amin. Naway iluwal niya ang liwanag sa apoy ng ating templo. Sinubukang pigilan ni Ramon ang pagsanib habang si Simeon ay nagsali ng asin sa tubig at ipinainom kay Celia. Pagkalipas ng ilang sandali, nangisay ito at bumalik sa ulirat, pero lumuwa ang dugo sa kanyang tenga. Hindi sila aalis hanggang hindi nila nakukuha ang bata. Sabi ni Simeon, hindi natin sila pwedeng hintayin pa. Kailangan na nating umalis ngayong gabi rin. Sa gitna ng dilim, nagtungo sila sa gubat ng manggagamot kung saan naroon ang 3 itim na kawayan. Daan ay puno ng ilusyon. Sa bawat hakbang, may naririnig silang tinig ng mga patay. Si Grace, si Kapitan Arturo, si Aling Perla, lahat ng mga nasawi. Nag-aanyaya, bumubulong. Bakit hindi na lang kayo sumuko? Hindi nyo naman siya maipagtatanggol. Habang nilalakbay, ang gubat, biglang napansin nila si Tonyo na nawawala. Tonyo, sigaw ni Ramon. May narinig silang tinig. Huwag kayong lalapit. Ako ito, pero hindi ako ito. Sa pagitan ng mga kawayan, nakita nila si Tonyo. Nakabitin sa ere, hawak ng maraming aninong kamay. Buhay pa siya, pero hindi makakilos. Lumaban kayo, bulong niya. Ituloy niyo ang pagbinyag. Ako na ang bahala rito. Muling lumakad ang grupo, mabigat ang loob. Sa dulo ng landas, naroon ang 3 itim na kawayan. Nakabaluktot na tila may nagdurusa sa anyo. Sa gitna nito, isang bilog na bato na may hukay. Ang lugar ay tahimik pero ramdam nilang pinagmamasdan sila. Ilapag mo na siya, Ramon, sabi ni Simeon. Diyan magsisimula ang pagbinyag. Ngunit bago pa nila mailapag si Santi, tumilim ang paligid at tila bumagsak ang langit. Ang mga puno ay nag-iba ng kulay. Ang lupa ay kumirot. At mula sa mga anino, lumitaw ang ina ng dilim kasama ang 6 na nilalang.
Hindi ninyo siya matatakasan, anang ina. Sa loob ng kanyang dugo ay ang huling liwanag. Kukunin namin siya at wala na kayong magagawa. Mabilis ang kilos ni Ramon. Ibinuhos niya ang langis sa bato. Sinindihan ito gamit ang apoy ni Simeon at inilapag si Santi sa gitna. Tumili ang bata, hindi sa takot, kundi tila may lumalabas mula sa kanya. Isang liwanag na malaaraw ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang mga nilalang ay napaatras, ngunit isa sa kanila, isang nilalang na may anyong babae, tumalon kay Mang Luis at sinaksak ito sa likod. Napahawak si Mang Luis sa balikat ni Ramon at binulong. Kung kailangan ng buhay, ako na. Huwag mong hayaang lumaki ang kadiliman. Hinila ni Mang Luis ang nilalang at tumalon kasama ito sa apoy. Isang pagsabog ng liwanag ang sumunod. Tumili ang ina ng dilim. Kayo'y hindi pa panalo. Marami pa kaming balat. Marami pa kaming anyo. Matapos ang pagsabog ng liwanag mula sa apoy ng pagbinyag, napatahimik ang kagubatan. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsitakbo, nagsigawan, at ang mismong anyo ng ina ng dilim ay tila nadurog, naghiwa-hiwalay sa usok at abo. Ngunit kasabay ng katahimikan ay ang paghiyaw ni Santi. Hindi ito iyak ng karaniwang sanggol, kundi isang sigaw na kumakalog sa kaluluwa ng bawat nilalang. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang tunog ng daan-daang boses, matanda, bata, babae, lalaki, na tila sinasanib ang kanilang lakas sa isang katawan. Si Simeon, bagamat mahina, ay lumuhod at tinakpan ng mukha. Ang binhi, nagising na, lumutang si Santi sa ere. Ang kanyang balat ay kumikislap ng ginto at puti, ngunit sa isang iglap, nagbago ito. Sa kanyang noo, lumitaw ang marka ng araw at bituin, magkatabi, umiikot. Ang kanyang mga mata ay naging kulay bughaw, at ang kanyang tinig ay muling nagsalita. Ako ang liwanag na itinago sa laman. Ako ang anak ng panata, ipinanganak mula sa dilim upang sirain ang pinagmulan nito. Ngunit bago pa man nila maunawaan ang lahat, ang lupa ay muling yumanig. At sa pinakailalim ng gubat ng manggagamot, may bumukas na sugat sa lupa. Isang kuweba, itim at walang hangganan. Mula sa bunganga ng kuweba, may lumabas na halimaw na hindi pa nakikita ng kahit sinong nilalang. Sa sityo, ang katawan nito ay gawa sa balahibo ng tao. May pakpak ng paniki at ulo ng sanggol na umiiyak habang lumuluha ng itim na dugo. Ito ang Alcaron, ang pinakaunang alagad ng ina ng dilim, tagapagbantay ng pinagmulan ng kadiliman. Nabuo na ang sisidlan. Kukunin ko siya bago pa man tumibok ang kanyang puso bilang ganap. Si Ramon, kahit sugatan, ay agad na tumayo at sinubukang iligtas si Santi. Ngunit bago siya makalapit, tinamaan siya ng matalim na buntot ng halimaw at tumalsik sa puno. Cecilia, bagamat nangihina pa sa pananabtan, ay lumapit at humawak sa anak. Nagkaroon ng liwanag sa paligid nila at mula sa katawan ni Celia, lumabas ang isang anino, ang kanyang tunay na anyo bilang tagapagdala ng liwanag. Ipinaglihi ako sa panaginip, ngunit pinanganak sa realidad upang protektahan ka, wika niya kay Santi. Sa sandaling iyon, muling bumangon si Ramon. Tumayo rin si Simeon, kinalas ang kanyang damit, at ibinunyag ang buong katawan niyang may tattoo ng mga sinaunang panalangin. Naglatag siya ng bilog na apoy,
at inilagay si Celia at Santi sa gitna. Dito matatapos o magsisimula ang bagong panahon, sambit ni Casimion. Magsakripisyo ang dapat magsakripisyo. Upang tuluyang mapigilan si Algaron at ang pagbabalik ng ina ng dilim, kailangan ng 3 sakripisyo mula sa mga taong may koneksyon sa sisidlan. Ang nagdala sa kanya sa mundo, Celia. Ang nagaruga sa kanya sa gitna ng panganib, Ramon. Ang lumaban para sa kanya kahit hindi kadugo, Tonyo. Ngunit isa lamang ang kinakailangang ganap na mawala upang maisara ang pintuan ng dilim. Lumuhod si Tonyo kahit sugatan at gasgas mula sa kanyang pagtakbo palabas ng anino. Wala akong asawa, wala akong anak. Pero may halaga ang buhay ko kung magiging liwanag ito para sa sanggol. Tumango si Celia, lumapit at hinalikan ng noo ni Tonyo. Hindi kita malilimutan. Habang umiikot ang apoy, pumasok si Tonyo sa gitna ng bilog. Binalot siya ng apoy at ilaw at sa isang iglap naging abo. Ngunit kasabay nito, napunit ang langit at nawala ang ulap ng dilim. Si Algaron ay sumigaw, umiiyak sa sakit habang nalulusaw ng liwanag. Ang kuweba ay nagsimulang isara. Nilalamon ang halimaw pabalik sa pinagmulan. At si Santi ay bumaba mula sa ere. Ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging sanggol. Tahimik, mahimbing. Natulog na parang walang nangyari. Kinabukasan, ang buong sitio, San Martin, ay parang bagong gising mula sa bangungot. Wala na ang mga alingasngas sa bubong. Tahimik ang mga gabi. Ang mga hayop ay bumalik at ang hangin may halimuyak ng bagong pag-asa. Sa gitna ng plaza, itinayo ang isang munting rebulto ni Tonyo. Isang lalaking simpleng magsasaka na ang sakripisyo ang nagligtas sa lahat. Ngunit sa dulo ng gubat may naiwan. Isang batang babae, mga 5 taong gulang, nakaupo sa ilalim ng punong balete. Wala siyang saplot at ang kanyang mga mata ay pula. Hindi pa tapos, aniya, habang naglalakad palayo sa liwanag. Ilang buwan matapos ang huling gabi ng bangungot, bumalik na sa normal ang buhay sa Sitio San Martin. Si Ramon at Celia ay nanatiling tahimik, palaging nagbabantay sa kanilang anak na si Santi. Likas pa rin sa bata ang tahimik at magiliw na kilos, ngunit sa likod ng kanyang inosenteng mga mata ay ang alaala ng liwanag at dilim na minsan niyang nilabanan. Isang araw, habang naglalaro si Santi sa may likod ng bahay, may napansin siyang batang babae. Yung batang huling nakita sa ilalim ng punong balete. Ang batang iyon ay nakangiti, ngunit malamig ang tingin. "Gusto mo bang maglaro?" tanong ng bata. Ngunit sa sandaling iyon, nagliyab ang paligid ni Santi. Ang lupa ay nag-alog ng bahagya at lumitaw si Casimion mula sa anino ng gubat. Tumatakbo at humihiyaw. "Lumayo ka diyan, Santi." Hindi siya bata. Mula sa katawan ng bata, may lumabas na usok at sumanib sa hangin. Ang buhok nito ay humaba at naging tila ahas, at ang kanyang katawan ay nagbago. Isang aninong walang mukha, pawang nilikha ng dilim. Ako ang tagapagmana ng anino. Habang may liwanag, naroon ang lilim. At habang may sisidlan, hindi matatapos ang aming uhaw. Lumapit si Santi, hindi natatakot. Sa isang pitik ng daliri niya, naglaho ang nilalang. Ngunit bago ito tuluyang nawala, may iniwang bulong. May iba pa kaming darating sa ilalim ng bahay ni Casimion.
natagpuan ng isang lumang aklat. Hindi sulat ng tao, kundi tila hinulma mula sa balat ng hindi kilalang hayop at isinulat sa wikang hindi Tagalog, Kastila o Latin. Ang aklat na ito ay tinawag na Panata ng Apoy at Anino. At sa unang pahina nito ay nakasulat, tuwing ika-4 na kabilugan ng buwan, sa ika-4 na taon ng sisidlan, magbubukas muli ang pintuan. Ngunit ngayon, hindi lamang dilim ang lalabas, kundi ang pagkakaisa ng liwanag at anino. Dito naisip ni Casimion na hindi pa tapos ang lahat. Si Santi ay hindi lamang tagapagligtas, siya ay tulay. At upang mapanatili ang balanse, kailangan niyang matutunan ang dalawang mundo. Ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga nilalang. Makalipas ang 4 na taon, tahimik na muli ang sityo. Ngunit sa tuwing may kabilugan ng buwan, ang mga tao ay hindi pa rin lubos na mapanatag. Hanggang isang gabi, nakarinig muli sila ng kaluskos sa bubungan. Wala nang buntis sa baryo. Wala nang halimaw na kinatatakutan. Ngunit ang mga yapak sa bubong ay hindi na mabigat. Ito'y tila mga paang magaan, halos walang bigat. Parang bata. At sa isang bahay, si Santi, ngayoy 7 taong gulang, ay nakaupo sa bubong. Tahimik, nakatitig sa buwan. Malapit na silang bumalik, aniya. Sa kanyang tabi, isang anino ang bumubuo ng anyo. Hindi halimaw, kundi larawan ng kanyang sarili gawa sa usok. Handa ka na ba? Tanong ng anino. Tumango si Santi. Hindi na ako ang sanggol noon. Ako na ang sisidlan ng kapalaran. At sa gabing iyon, ang bubong ay naging altar. Ang anino at liwanag ay nagsanib. At sa katahimikan ng gabi, isang panibagong panata ang isinilang. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa nakakakilabot ngunit makapangyarihang kwento ng Ang Bubong sa Gabi. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa video na ito. At syempre, mag-subscribe na kayo dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang katatakutan at kababalaghan. Ako po ang inyong tagapagkwento, nagpapaalam muna. At hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, magandang gabi sa inyong lahat.